Pangatlong lokasyon ng mga Hudyo sa Hilagang London ang inatake ngayong linggo, ika-6 sa loob ng isang buwan. Noong Sabado ng gabi, inatake ng pambobomba gamit ang apoy ang isang sinagoga sa Harrow. May pinsala sa labas at ilang bahagi ng loob. Kasunod ito ng tangkang pag-atake sa isa pang sinagoga sa Finchley na hindi nagdulot ng pinsala dahil hindi sumiklab ang mga ginamit na pambobomba gamit ang apoy at isang panununog sa isang kawanggawang Hudyo sa Hendon. Habang iniimbestigahan pa ang motibo at koneksyon ng mga pag-atake, pinananatili ng Metropolitan Police at ng sangay kontra-terorismo nito na bukas ang lahat ng posibilidad. Dahil sa mga lugar at pagkakatulad ng krimen, ang pulisyang kontra-terorismo ang nangunguna sa investigasyon, suportado ng mga opisyal mula sa iba't ibang bahagi ng Metropolitan Police. Umako ng responsibilidad sa pag-atake sa sinagoga ng Kenton United sa Harrow ang grupong Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya na iniuugnay ng mga autoridad sa Iranian intelligence sa kanilang Telegram channel. Inako rin nila ang responsibilidad sa mga drone sightings sa Embahada ng Israel noong nakaraang linggo at sa arson attack sa mga ambulansya ng Hatsala sa Golders Green noong nakaraang buwan, kung saan kinasuhan ang 4 na tao. Kinondena ni punong ministro ng Britanya na si Keir Starmer ang mga pag-atake sa social media at sinabi niyang magpapataas siya ng nakikitang presensya ng pulis marahil sa paligid ng mga lugar ng mga Hudyo. Tumataas ang mga pag-atake kasabay ng digmaan sa Iran na hindi direktang kasali ang United Kingdom. Mas naging maingat ang mga Hudyo sa Britanya matapos ang mga pag-atake noong Oktubre 7 at pagdami ng naiulat na mga insidenteng antisemitiko. Ngayon, ang pangamba ay dahil ang mga pag-atake ay lumalala mula sa verbal na abuso tungo sa paninira ng ari-arian, mga pag-atake at karahasan. Para sa reaksyon at pananaw, live tayo sa London kasama ang UK correspondent Jonathan Sashadotti. Jonathan, maganda kang makita. Nakakakilabot ang sitwasyon. Sunod-sunod ang pag-atake sa mga lugar ng Hudyo sa North London, Harrow, Finchley at Hendon. Ano pa ang nalalaman tungkol sa grupong ito at sa ugnayan nila sa Iranian intelligence? Ano ang maaari mong ibahagi sa amin? Isang misteryosong grupong Islamista na konektado sa Iran na tinatawag na Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya o HAYA ang umako ng responsibilidad sa ilan sa mga kamakailang pag-atake sa mga lugar ng komunidad ng Hudyo. Malinaw na nagdudulot ito ng pangamba at iniimbestigahan ng pulisya. Sa ngayon, ang mga nakikita lang natin sa publiko ay ang mga medyo malabong video na ginagawa at inilalabas nila pagkatapos ng mga insidente kung saan inaako nila ang responsibilidad. Hindi pa malinaw kung gaano kaorganisado sila o kung sila ba ang responsable sa mga pag-atake. Dahil kahit sino pwedeng gumawa ng video at umako ng pananagutan. Pero may nakita na tayong ilang pag-atake. Nakita natin ang pag-atake ng firebomb sa mga ambulansya ng Hatsala, ang tangkang pag-atake sa Finchley at ang gusali ng Jewish Futures, yung Jewish charity na inatake rin ng firebomb. Ang pinakahuli ay ang Kenton United Synagogue. Kagabi, nagkaroon ng tangkang pag-atake gamit ang firebomb sa madaling araw. Hindi na naman nagtagumpay ang tangkang iyon, pero may bote na inihagis sa kung ano ang sinabing medical room na may kasamang pampabilis ng apoy at pwede sanang magdulot iyon ng malaking pinsala sa gusali. Walang nasaktan sa kabutihang palad at walang naiulat na pinsala sa estruktura. Mabilis namang rumesponde ang mga pulis at bumbero. May nabasag na bintana at usok na napansin habang nagsasagawa ng regular na pagpapatrolya. Iniimbestigahan ito bilang sinadyang sunog kasama ang mga kontra-terorismo na opisyal. Pero gaya ng sinabi mo sa ulat, nagiging pattern na ito. Sa totoo lang, hindi na rin ito nakakagulat. Ilang araw lang ang nakalipas, may naganap na pag-atake sa Finchley Reform Synagogue. Isa pang sinagoga sa London na kamakailan lang ay naging target at inatake sa pamamagitan ng panununog. At nangyari iyon matapos ang insidente sa mga ambulansya ng Hatsala kung saan sinunog talaga ang mga ambulansya ilang sandali lang bago iyon. Pagmamay-ari ito ng Jewish na kawanggawa na napapatakbo ng organisasyon ng mga voluntaryong paramedic na may sariling ambulansya para tumulong sa National Health Service at serbisyo ng ambulansya nito. Dulo nito ang matinding pag-aalala sa marami, hindi lang sa mga Hudyo. Mayroon ding isang pag-atake sa mga lugar na konektado sa Iran. Kung titingnan natin ng mas malawakan, marami ng pag-atake sa mga simbahan sa Europa nitong mga nakaraang taon, hindi lang sa isyong ito. Sa nakalipas na 2 taon, halos 2 simbahan kada linggo ang tinangkang sunugin sa buong Europa. Lahat ng ito ay dapat magdulot ng pangamba, ngunit tahimik lang ang ulat tungkol sa karamihan ng mga pag-ataking ito.
Dahil dito, maraming natatanong kung may masamang dahilan sa likod nito na di sinasabi o di kayang kontrolin ng mga autoridad. Ngayon, tungkol sa mga autoridad at kung paano nila hinahawakan ang nakakabahalang sitwasyong ito, sinabi ni Keir Starmer, ang punong ministro, na labis siyang nabigla sa sunod-sunod na insidente ng panununog na tumatarget sa komunidad ng mga Hudyo. Nanghako siyang pananagutin ang mga responsabale. Ano ang plano niya? Ano ang sinasabi niya tungkol sa mga hakbang para maiwasan ang ganitong pag-atake? Magandang tanong yan. Maraming usapan kapag may mga ganitong pangyayari. At talaga namang, alam mo, palagi nating naririnig na walang puwang ang anti-Semitismo sa Gran Britanya. Pero paulit-ulit nating nakikita na malinaw na may puwang pa rin talaga ang anti-Semitismo sa Gran Britanya. Hindi ganap na malinaw kung ano ang ginagawa. Dahil noon, nagawa ng gobyerno na kumilos agad at utusan ang pulisya na magsagawa ng mga pag-aresto at ang sistema ng hustisyang kriminal ay kumilos ng mabilis na may mga taong nakulong sa loob lamang ng 24 hanggang 48 oras para sa ibang mga krimen, kaguluhan sa kalsada, tulad ng insidente ng pananaksak sa mga batang babaeng estudyante halimbawa. Sa mga ganitong kaso na may kinalaman sa mga sinagoga at lugar ng mga Hudyo, tila hindi ganoon kabilis ang aksyon. Dahil dito, nag-alala ang komunidad ng mga Hudyo sa London at pinaigting ang seguridad sa kanilang mga lugar bilang tugon. Isang lalaki rin ang umakyat sa bakod ng Embahada ng Israel noong 2025. Napag-usapan ang kaso ngayong linggo dahil humarap siya sa korte. Ang 34 anyos na mamamayan ng Qatar na si Abdullah Sabah Al-Badri na umakyat sa bakod at nagtangkang pumasok sa compound ay humarap sa korte at ipinakita ang video ng insidente. Maraming insidenteng nagdudulot ng pangamba